nagpapakatagal, tayo po'y mag-aaral na ng salita ng ating Ama. And inaanyayahan ko po kayo, buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa aklat po ng mga bilang, 22. Okay, Numbers chapter 22. Medyo mahaba lang, Numbers 22 verses 1 hanggang 22. And I know you're very, very familiar with the story. It's because nabasa na po natin ito. Okay? So babasahin ko na lamang po at pakisundan nyo na lang ng inyong paningin. At ganito po ang ating matutunghayan. Nagpatuloy ng paglalakbay ang mga Israelita at nagkampo sila sa kapatagan ng Moab, sa gawing silangan ng Jordan, sa tapat ng Jericho. Ang lahat ng ginawa ng mga Israelita sa mga Amoreo ay hindi lingid kay Haring Balak, na anak ni Zippor. Ngunit hindi siya makakilos laban sa mga Israelita sapagkat napakarami ng mga ito. Natakot sa mga Israelita ang mga Moabita sapagkat lubhang napakarami ng mga Israelita. Kaya sinabi ng pinuno ng Midian, uubusin ng mga taong ito ang mga bayan sa paligid natin, tulad ng pag-ubos ng baka sa sariwang damo. At nagsugo si Haring Balak kay Balaam, na anak ni Beor, sa bayan ng Petor, sa may ilog Euphrates, sa lupain ng Aamaw. Ganito ang kanyang sinabi: may isang bayan o sambayan ng dumating buhat sa Ehipto, nasakop na nila ang lahat ng bansa sa paligid namin. Malapit na sila ngayon sa aking lupain. Napakarami nila. Magpunta ka agad dito at sumpain mo sila. Siguro malulupig ko sila pagkatapos mong sumpain sapagkat alam kong pinagpala ang binabasbasan mo at minamalas naman ang mga sinusumpa mo. Nagpunta ang mga pinuno ng Moab at ng Midian kay Balaam, na dala ang pambayad para sumpain nito ang Israel. Sinabi nila na pinapasabi ni Balak, ito ang tugon ni Balaam. Dito na kayo matulog ngayong gabi para masabi ko agad sa inyo ang anumang sasabihin sa akin ni Yahweh. At doon nga sila natulog. Tinanong ng Diyos kay Balaam, sino ba yung mga tao na kasama mo? Sumagot si Balaam, mga sugo po ni Haring Balak ng Moab, na anak ni Zippor. Gusto niyang sumpain ko ang sambayanan galing sa Ehipto sapagkat nasakop na ng mga taong ito ang halos lahat ng lupain sa paligid. Baka raw po sa ganung paraan ay maitaboy sa malayo ang mga iyon. At sinabi ng Diyos kay Balaam, hindi ka dapat sumama sa mga taong iyan. Huwag mong sumpain ang mga taong tinutukoy nila sapagkat pinagpala ko ang mga iyon. Kinaumagahan, sinabi ni Balaam sa mga panauhin niya, umuwi na kayo. Ayaw akong pasamahin ni Yahweh sa inyo. Umuwi nga ang mga pinuno at sinabi kay Haring Balak na ayaw sumama sa kanila ni Balaam. Kaya't nagsugong muli si Balak ng mas marami at kagalang-galang ng mga pinuno kay Balaam. Pagdating doon, sinabi nila, pinapasabi ni Balak na huwag kang mag-aatubili sa pagpunta sa kanya. Pagdating mo raw roon, pararangalan kanya ng mabuti at ibibigay sa iyo ang anumang magugustuhan mo. Sumpain mo lamang ang mga Israelita. Ang sagot ni Balaam, ibigay man sa akin ni Balak ang lahat ng ginto at pilak sa kanyang palasyo, kahit kaunti hindi ko maaaring suwayin ang utos sa akin ni Yahweh na aking Diyos. Gayunman, dito na kayo magpalipas ng gabi para malaman natin kung ano ang sasabihin sa akin ni Yahweh. Kinagabihan, lumapit ang Diyos kay Balaam at sinabi sa kanya, sumama ka sa kanila, ngunit pinapasabi ko lamang ang iyong sasabihin mo. Kinabukasan ng umaga, inihanda ni Balaam ang kanyang asno at sumama sa mga pinuno ni Balak, kasama ang dalawa niyang utusan. Nagalit ang Diyos sa pangyayaring ito. Okay, so patuloy natin dyan. Tayo po manalangin. Muli, Ama, kami po nagpapasalamat ngayong hapong ito. Panginoon, hiningi po namin na patuloy po kami samahan upang sa gano'n na aming po pag-aaralan ay hindi lamang po namin ito matutunan sa pamamagitan ng salita ng tao, ngunit higit sa lahat ay matutunan po namin na yung mga salita ay magiging daan upang ang aming pong pamumuhay ay maging maayos at maging kalugod-lugod sa iyong harapan.
Hiningi ko po na minsan pasamahan niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. Ang title po ng mensahe ngayong hapong ito is Obeying God's Word on the Basis of God's Immutability. Medyo mahaba, ano? Obeying God's Word on the basis of God's immutability. Now, very familiar na po tayo sa mga terminolohiya such as obeying God's Word. Tama po ba? But this time around, titignan po natin ang pagsunod sa Panginoon base sa isang katangian ng Diyos. At ang katangian niyang ito na dapat nating tignan kung talagang gusto nating sumunod sa Kanya ay wala nang iba kundi ang salitang immutable. Okay? The word immutable, it means God never change. Hindi siya nagbabago. Amen? So it's an act of worship in which the believer in Christ should acknowledge that. Again, God is immutable. Pero nga ba ibig sabihin nun, mga kapatid? When it comes to God's immutability, it is important for us to know, okay, and to understand na siya yun. Okay? Ang Diyos ay hindi nagbabago. As the Bible says, God is the same yesterday, today, and forever. God never changed. Hindi siya nagbabago. Okay? Noon, ngayon, at magpakailanman. Yan yung ibig sabihin nun. Hindi nagbabago. O sige na, pwedeng forever. Pwedeng tomorrow, kasama na dun yun. Okay? Hindi naman masama yun eh. Kasi pag sinabing forever, it compass everything. Actually, walang walang katapusan. Kaya nga nagtitiwala tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos, hindi siya nagbabago at hindi siya pabago-bago. Diba? Ang ganda nun. Kung yan ang basis mo sa pagtitiwala mo sa Diyos, talagang lubos dapat na nagtitiwala. Bakit? Hindi siya nagbabago eh. Amen? Now, dito sa pagkakataong ito, we're going to look at the life of Israel in which God is giving them blessing. Okay? So, it is by the grace of God, alam mo yan, nagbibigay siya ng pagpapala. Pero, kinakailangan nyo maintindihan, hindi siya nagbibigay ng pagpapala sa bansang Israel because of the goodness of Israelites. God is giving grace, God is giving blessing on the basis of God's goodness. Kasi kung titingin lang ang Diyos kung ano yung mabuti sa Israel, nako, matagal nang nawala itong bansang ito. Okay? Kung bakit nakakaranas sila ng kabutihan, not because they're good, but because God is good. And God is good all the time. And all the time, God is good. Dalas yung marinig yan no? Gas-gas na yan. Pero gaano nga ba nating kahalaga or talaga naunawaan ang mga terminology na yan? Now, dito sa pagkakataong ito, ano itong ginagawa nila in the book of Numbers? Actually, ito yung pagpapatuloy na as they travel, nararanasan nila yung relationship sa Panginoon ay nagbubunga ng pagpapala. So meaning to say, God's promise is unveiling sa mga taong ito. Okay? Na kahit saan sila magpunta, sino man ang kalabanin nila o ang kumalaban sa kanila, hindi sila makakapanaig hanggat dikit sila sa Diyos. Okay? Ngayon, every time na lumalayo sila sa Diyos o nagkakaroon sila ng problema sa connectivity nila sa Panginoon, nagkakaroon sila ng problem. Okay? Hindi yung pagkatalo ang issue dito kundi yung paglayo sa Diyos. Kung una pa lang, naiintindihan ng Israel that the very existence of their nation, it's because of their relationship to God, ay di na sila siguro magkakaroon ng, ang tawag dito, ng isip na lumayo sa Panginoon. Diba? Para sa buhay mananampalataya yan Kinakailangan yung maintindihan na ang paglilingkod na ating ginagawa ay hindi nakabase sa ginagawa natin inside the church. Okay? Although partiyan, kasi nga, naging tama yung relasyon natin sa Diyos. Okay? That should be the basis. Dapat tama yung relasyon mo sa Panginoon. Kasi kung hindi, ang lahat ng gagawin mo, sayang. Okay? Everything that is done with, sabihin na natin, off motive, meaning to say, wala talaga sa ayos, kasi ang Diyos nakakabasa ng puso
Tama ba? Kahit na matuwa ang tao, kapag hindi yan ang kalooban ng Diyos, walang mangyayari mo dyan. Amen? Masaklap po kasi sa panahon natin ngayon, ang programa sa mga churches is to please people. I-please si pastor, i-please ang mga naunang mananampalataya. Tandaan ho ninyo, ha? Bagaman tayo, ang goal natin is to edify, to encourage, to remind other believers, hindi natin kailanman naging purpose ang pasayahin ng mananampalataya. Ang goal mo, pasayahin ng Diyos. Kung may natutuwang mananampalataya, bunga na lang yun. Magkaiba yung bunga sa ugat. Tama? Iba yung source at iba yung outcome. Kung nagpapasaya ka ng tao at yan ang source mo, mali ka. Amen? Kasi kahit anong gawin nyo, hindi nyo mapapasaya ang tao. Dahil ang tao, wala yung contentment. Hindi nyo mapapasaya ang tao kasi paiba-ibang trip niyan. Bakit? Ang tao nagbabago. Nagbabago at pabago-bago. Ang Diyos, hindi siya nagbabago. So you have to remember that when you are serving God, we serve an awesome, and at the same time, we serve a deity in which, hindi yan kailanman pwedeng magbago. Kasi kapag nagbago siya, laban yan sa kanyang karakter. God never change. Ano hindi nagbabago sa kanya? Pag-ibig, katarungan, biyaya. Ngayon, kung makikita natin or all throughout the timeline, para nagbago yung pakikitungo ng Diyos sa tao, hindi dahil ang Diyos ang nagbago. Okay? Ang tao nagbago. Kasi kung tutuluyan ng Panginoon, yung pagkakasala at yung pagbabago ng tao, wala hong matitirang tao. Actually, the very changes in our timeline, tama ba yung word na yon? In our ages na tinatawag. Okay? Kasi nga, iba-iba yung pangungusap ng Panginoon eh. Sa panahon ni na Adan at ni Eva, di ba, ang utos lang sa kanila, magparami. Okay? Ang problema, sumuway sila. Kasi binigyan sila ng utos, hindi nila sinunod. Amen? So as you can see, when we talk about God, wala tayong gagawin kundi ayusin natin yung connection natin sa Kanya. Ayusin po natin yung tinatawag po nating relationship. Kanino? Sa Diyos po lamang. Now, if we're going to look, tingnan po natin ha, dahil biniyayaan na po sila. So ano nangyayari? Kahit saan sila magpunta, hindi nila pwedeng itago yung kanilang legacy, yung kanilang testimony. Bakit? Kasama nila ang Diyos. So dito, yung kalaban nila by the name of Balak, sabi ng verse 2, and Balak, the son of Zippor, saw all that the Israel have done to the Amorites. Actually, hindi birong kalaban yan eh. Okay? Pero natalo nila yan, hindi dahil magaling sila. Wala nga silang galing eh. Remember, saan sila galing? Slavery. O anong alam nila sa gera? Alam nila, gumawa ng pyramid. If that is, their job in Egypt during that time, okay, mag-alaga ng hayop. Pero yung makipaglaban sila, hindi nila kaya yan. Kung bakit sila nananalo every battle, nang dahil kanino? Sa Diyos po lamang. Parang sa buhay Kristiyano yan eh. Kung bakit tayo nakaka-survive every day, ibig mo sabihin dahil matalino ka, dahil madiskarte ka, hindi ganun. Kung bakit tayo nakaka-survive every day, it's because by the grace, the wisdom, and the guidance ng ating Diyos. Now, kung tutuluyan po natin, parang hindi tayo nagtatagal, so meron nakakita, ito nga, si Balak. So natakot siya. Pag nasa Diyos ka, wala kang dapat katakutan. Sila matatakot. Problema, natakot. So sabi niya, lapitan natin si Katu si Balaam. Okay? Isa siyang soothsayer. Paano ba yung soothsayer sa atin? Isa siyang, hindi mambabarang iba naman yon. Okay? Pero lume-level siya doon. Ibig sabihin, meron siyang kapangyarihan as if kung ano yung sasabihin niya, nangyayari. And in this case, kapag sinabi niyang, you will be blessed, mabibless ka. And if you will be cursed, maka-curse ka. Tanong, marami nagtatanong sa inyo, why God allowed these things to happen? Wala hong kinalaman ang Diyos dito.
Because Balaam is of this world. Si Balaam kasi hindi yan Israel eh. Tandaan niyo. Okay? So, ang tanong natin ngayon, bakit umentra o bakit sumingit si God dito sa pagkakataon ito? Kasi gustong ipaalam sa atin ng Diyos na ang lahat ng bagay, kontrolado niya. Amen? And second, anything that has to do with Israel, kasama ang Diyos. Kaya kapag ikaw mananampalataya, alam yon, inapi ka, hindi dapat tayo lumaban, hindi man tayo dapat gumante, o kung hindi ka man gagante, tandaan nyo, ang Diyos ang kasama po natin. Kapag inaway ka, sigurado, God will be involved. Ganito yung nangyari dito. Wala hong kinalaman yung kapangyarihan ni Balaam sa Diyos. Kundi gusto niya pakita sa Israel, kung ito nga yung paniniwala nila, alam mo yun, nasaklaw ko, natalo ko dahil ako ang lumikha ng lahat. Ako ang makapangyarihan sa lahat. Ano dapat gawin ng Israel? Magtiwala sa Diyos. But anyway, tignan po natin. Anong kinalaman ni Balaam sa pinag-aaralan po natin? You have to understand that even though Balaam heard God's word, he has no connection at all to God. Amen? Wala. Hindi siya dinidinig. Kung ano man yung nangyari on the past, sa mundo yun eh. Ang mundong ito ang may control. Pero dito sa pagkakataong ito, dahil involved na nga ang Israel, ang pinili ng Diyos, ang pangako ng Diyos, God is involved in the story. Ibig sabihin, ang Diyos ang may control. Kaya walang problemahin ng Israel. Ano gagawin nila? Magtiwala lang sa Diyos. Amen? Magtiwala, kanino? Sa Diyos po lamang. So ngayon, kung ikaw ay mananampalataya at ginagawa mo yung ginagawa ni Balaam, hindi yan gawain ng anak ng Diyos. Yan ay gawain ng mga taong wala sa Diyos. Or gawain ng taong malayo sa Diyos. Ano yan? 3 bagay ang nais kong iwan. The first thing we need to understand that the Lord talked to Balaam because it involves his connection to Israel. Sabi ng verse 12. Hindi pa yan ang points natin, pero gusto ko lang makita nyo ito. Sabi ng verse 12, ganito. Okay? So, tingnan po natin, ha? And God said unto Balaam, thou shalt not go with them, thou shalt not curse the people, for they are blessed. Actually, it's a declaration of the identity of the Israel. Ano yung identity nila? They are blessed. Ang Diyos yung nagsabi nun, ha? Hindi yung ibang bansa ang nagsabi nun. Ang Diyos ang nagsabi kay Balaam na merong kakayanan daw na mag-bless. Pero hindi nila kinakailangan ang blessing ni Balaam kasi in the first place, alam ng Diyos at ibinigay ng Diyos ang identity ng Israel, which is ano? They are blessed. Amen? Yun ang sabi dyan, no? For they are blessed. Pero dahil, alam mo yun, involved na ang Diyos dito, anong sabi niya? Inutusan niya, thou shall not go with them. Tandaan niyo to. Okay? Diyan tayo ikot. Kasi in this word, God's word, makikita po natin yung immutability ng Panginoon. Kasi kapag hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos, remember, magagalit ang Diyos kapag hindi natin inaalam at sinusunod ang kanyang salita. Because then again, sabi ko nga, God never change. Hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago. Kaya nga, ang pagsunod natin sa Panginoon, it's not just a feeling dapat. Hindi lang kung kailan mo pakiramdam sumunod, doon ka susunod. Ibig sabihin, on the basis of God's Word, magkakaroon ka ng tinatawag nating confidence na hindi ka malulungkot, hindi ka mag-aalala. Bakit? Alam mo yung salita ng Diyos. Ito nga si Balaam, hindi nga sa Diyos eh. Narinig niya ang tinig ng Panginoon. Okay? Wala siyang gagawin kundi sumunod sa Diyos. Ulitin ko, si Balaam, hindi yan sa Diyos. Hindi siya sa Israel. Kung bakit niya lang naranasan, involved na kasi ang mga anak ng Diyos. Kumbaga, kung titingnan natin, sinasabi ng Panginoon, Balaam, wag mong papakailaman ang mga taong ito. Although walang kapangyarihan si Balaam, ang sinasabi niya lang, yung ginagawa mo, itong mga taong ito, akin sila.
Okay? Akin sila. Tingnan pa natin. The Lord talked to Balaam, kinausap niya sa Balaam, because it involved his connection to Israel. Ano pa? Balaam may know the word of the Lord, but he is not connected to his word and to his character. Ulitin ko. Balaam may know the word. Alam niya yung salita ng Diyos. Okay? But he is not connected. In any way, wala talaga. Okay? So, ibig sabihin pala, even though ang mga tao, alam nila ang salita ng Diyos, it is not for them. Parang sinabi ko po last time. Okay? Kasi nga, kung meron mga sasabihin ng Diyos sa mga malayo sa Kanya, ano yung kaparusahan? At wala nang ibang magiging salita ang Diyos, kundi magsisi at tanggapin ang kaligtasan na nagmumula sa Diyos. But anyhow, in this case, sabi ko nga po, he is not connected to His Word. Okay? Wala ka sa Panginoon eh. Ngayon, kung si Balaam ka, hindi ka sa Diyos, you're not connected to His Word. Ngayon, kapag Kristiyano ka, ano meron sa'yo? You're connected to His Word. Tama ba yung logic? Kung si Balaam hindi sa Diyos, kahit na alam niya pa yung salita ng Diyos, pero dahil wala siyang connection sa Diyos, alam mo yun, baliwala sa kanya ang salita ng Panginoon. Hindi lang yung salita ng Panginoon, even the character of God. Hindi yung kasi pwedeng paglayuin yon. Yung salita ng Diyos at ang character ng Diyos. Kasi ganito yun eh. On the basis of God's character, nagkakaroon ng power yung salita ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, because God is merciful, kaya magpatawad. Bakit? Based on His character. Tama? So, on the basis of God's character, immutable siya, hindi siya nagbabago. So ngayon, pag sinabi, pag pinagpala ang Israel, mula noon hanggang ngayon, kahit pasaway sila, they can rest to the Word of God. Why? It is on the basis of God's character. Amen? Tingnan nga natin. So, pinapasumpa ngayon. Okay? Sabi sa verse 6, come now, therefore. Okay? Sabi dito ni Balak, I pray thee, curse me these people, for they are too mighty for me. Ang sabi dyan. Sa verse 6. Tama ba? Peradventure, I shall prevail para manalo ako, okay? That we may smite them, malupig namin sila, matalo, and that I may drive them out, mapalayas namin sila out of the land, for I wot that he whom thou bless is blessed, and he whom thou curse is cursed. Okay, so i-dissect natin. So sabi po dyan, sapagkat nalalaman ko, okay, I may drive them out of the land. Take note, yung lupa, kanino nga kasi uli? Sa Israel. Bakit? Pinangako ng Diyos. So in short, ilalaban ng mga taong ito kasi alam na nila na ang lupa nila ay hindi sa kanila kundi sa mga Israel. Ano gagawin ng Israel? Magtiwala sa Diyos at sumunod sa Diyos. Amen? Kinakanta ba natin yan? Trust and obey. Diba? For I wot not. Meaning to say, ito yung nalalaman ko. Pag malayo ka sa Diyos, ang basis ng iyong trust, kung ano yung alam mo. Kaya minsan, ang hirap magtiwala sa salita ng Diyos kasi mas nangingibabaw yung alam mo. Anong alam mo? Wala ka ng kalahati na lang bigas. Di natural, wala ka nakakainin bukas, mag-aalala ka. Yun yung alam mo. Your level of perception, anong level yan? Humanly level. But if you're in a godly perspective, nasa taas, kita mo lahat eh. Tama? So dito sa pagkakataong ito, sabi, I wot that whom thou bless is blessed. Kasi nga naman, di ba, sikat siya, marami na siguro talagang pinagpala. So yung pagtitiwala ni Balak, kanino? Na kay Balaam. Ang Israel, anong meron sila? Ang Diyos.
Kung nagtitiwala man sila o hindi, kayo na yung nakakaalam. Bakit, Pastor? Binagbabasa naman kayo, amen? Ang Israel kasi ugali nila, magtitiwala lang sila kung kita na nila. Ganito katindi mga taong ito. Kahit bigyan mo sila ng napakaraming evidences of God's miracle and God's power, ang gusto pa rin nila, yung gusto nila. Amen? Minsan, maraming Kristiyanong ganyan. Kung ano gusto nila, gusto nila. Pero pag sinabi mong sumpa, ayaw nila. Pero ayaw nila sumunod sa Diyos. Pag ayaw mo sumunod sa Diyos, susumpahin ka, ayoko ng sumpa, ayoko ng curse. Gusto ko bless. Hindi pwede yun. Kung gusto mo ng blessing, sumunod ka sa Diyos. And that is on the basis of your faith in God. Paano yung faith natin sa Diyos? Based on knowing God's character. Kaya nga, ikakandak mo yung sarili mo on that basis sa character ng Diyos. So, pipiliin mo yung barkada mo. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos to eh. Diba? Iba yung ginagawa nila. Iba yung trip ng mga taong ito. Mga kapatid, makinig ko kayo. Sapagkat marami sa panahon po natin, even the young peoples of today, as early as elementary pa lang, hindi na natin kinakilala. May mga elementary, nabubuntis na nga ngayon eh. Diba? I mean, kung hindi pa rin natin papakinggan ang tinig ng Panginoon, hindi magkakaroon ng saysay at hindi magkakaroon ng katotohanan ang mga salita ng Diyos. So yung salita ngayon ng Panginoon na huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya, sa'yo, suggestion na lang yan. Pero pag tunay kang sa Diyos, ang sinabi niya, huwag kang makipamatok, hindi yan suggestion. Para sa'yo, utos yan. Ngayon, pag alam mo, meron pa, hindi lang na alam mo. Meron kasi iba, kahit na alam mo, babaliwalay mo kasi, alam mo yun, kahit ano pa yung consequence. Ang Diyos nang bahala sa akin. Nagigit? And on that basis, masasabi po natin, it is very questionable na ikaw ay sa Diyos. Tama? Well, kung kagaya siguro ng Israel, pinapalo sila ng Panginoon kasi nga, hindi naman sila pwede mawala sa lahi ni Abraham eh. Tama? Kaso nga lang, nakakalungkot isipin, mga kapatid, mga minamahal, kung nagpapakilala ka sa Diyos, tapos ganyan yung ginagawa mo, questionable po yan. Amen? Kasi, ulitin ko si Balaam hindi sa Diyos, pero kinausap ng Diyos. Pwede ba kausapin ng Panginoon yung unbeliever? Yes, but on the basis of God's character. Hindi niya kakausapin yung unbeliever kasi may plano siya sa unbeliever. Wala siyang plano. Wala. Kung kakausapin yung unbeliever, siguro para iparating connection sa kanyang mga anak. Huwag mong kakantiin ang anak ko. Amen? So, ganoon din ho dito. So, as a Christian, maybe, professing Christian, and when I say professing Christian, lahat ho tayo. Kung totoo man o hindi, nagpo-profess tayong lahat Christian. Tama? 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 Pag sinabing professing, lahat ho tayo, nag-profess. Pero hindi lahat na nag-profess ay genuine. Meron nagpo-profess na hindi genuine Christian. Kailan nangyayari yun? Pag alam mo kanyang salita at hindi mo sinusunod. As simple as that. Kasi ito, kinausap ng Diyos. Okay? Wala sa Diyos. Hindi nakasunod sa Diyos. Abay, natural. Wala sa Diyos eh. Amen? Kung bakit natin tinitignan, sabi ko nga, let us give comparison between you and Balaam. Ang pangit lang dahil sabi ko nga, si Balaam kasi hindi sa Diyos. O why is it, Pastor, pinag-aaralan natin, kino-compare natin sarili niya? Baka naman, kung bakit na-compare natin sa'yo, kasi ang katotohanan, hindi ka pa totoong nakakilala or malayo ka sa Diyos. Malayo ka sa Diyos. Pangalawa na makita natin dyan, Balaam may know the word of the Lord, but he is not connected to his word and to his character. That's the number 2. Tingnan natin sa verse 13. Sabi ng 13, ganito. Okay? Sinabi sa kanya ni Balak, pumunta tayo sa isang lugar, sa lugar na 22.
13 pala, sorry. Tagalog. Kinaumagahan, sinabi ni Balaam sa panauhin niya, umuwi na kayo, okay? Ayaw akong pasamahin ni Yahweh sa inyo. Tapos, anong kasunod niyan? Tingnan po natin sa verse 18. Yung sinabi niya, ha? Tandaan niyo, huwag kakalimutan yan. At sagot ni Balaam, ibigay man sa akin ni Balak ang lahat ng ginto't pilak sa kanyang palasyo, kahit kaunti, hindi ko maaring suwayin ang utos sa akin ni Yahweh na aking Diyos. Ganda. Ano, nagigets niyo na? Posible na maganda yung sinasabi mo. Ang ganda na sinabi niyo, oh. Tama? Ang ganda, oh. Kumbaga, may daliri pa yon. Alam mo, kahit na ibigay, ganun pa siya eh. Di ba? Lahat ng ginto't pilak sa palasyo, kahit kaunti, ang sabi dyan, hindi ko maaaring suwayin ang utos sa akin ni Yahweh na aking Diyos. Inangkin niya na. Ang tawag dyan, professing. Okay? Ang tawag dyan, showmanship. Ang tawag dyan, flowery words. Maraming Kristiyanong gumagawa niyan. Dami. Kasi ito hindi ito sa Diyos, pero nasabi niya. Kaya mag-ingat po kayo. Yung minsan na nagtetestimony, tapos yung iba sa yung sabi, hindi galing sa kanina, galing sa Diyos yung mga salita. Hindi yung totoo yun. Kasi kung hindi yan nakikita sa buhay, baliwala. Hanggang salita lang yan. Kaya nga yung business of too much talking, hindi naman masama yung nagsasalita, nagtetestimony. Kung totoo naman, bakit hindi? But if you're into pleasing other people, kaya nga sabi ko sa inyo noong pa man, ayaw na ayaw ko nagpo-opening prayer in public. Kasi minsan nakaka-tempt minsan na ahead of time, kinakailangan maganda ang sasabihin mo para at least mag-agree yung mga tao. Ayoko nang ganun eh. Pag ako nanalangin, para nakipag-usap lang ako sa kaibigan. Lord, alam mo, ibang klaseng araw ngayon. Hindi naman pwedeng sa public yun. Tama? As much as I want to declare the goodness of God, ayoko naman dumating sa punto na kaya lang gumaganda aking sinasabi dahil to please other people. Nangintindihan niyo? And there are many Christians are doing that. Testimony, and yes, even sharing the gospel. Para lamang mapatanggap po sila, gagawa ka ngayon ng mga ng mga technique. Gusto mo yumaman? Tanggapin mo si Lord. Gusto mo mawala ang problema mo? Tanggapin mo si Lord. Medyo extreme nga lang yon. Okay? Ang tunay na pagtanggap sa Panginoon ay sa pagsampalataya na si Kristo ay namatay para sa kapatawaran ng ating kasalanan. So you see, it is so possible. Diba? Na ganyan ang sasabihin niya. Kaya nga pansinin niyo, biglang cambio sa verse 19. Tingnan natin sa 19. Sabi sa 19, ganito. Okay? Gayon pa man, yun. Gayon pa man, nanindigan siya ha. Anong sabi niya? Okay, anong sabi niya dun sa 18? Hindi ko maaaring suwayin ang utos. O balik tayo, ano yung utos? Ano yung sinabi ng Panginoon in the first place? Okay, nandoon yon sa verse 12. Okay? Balik tayo sa verse 12. Dahil sabi ko, dyan tayo eh. Hindi ka dapat sumama sa mga taong yan. Period. Dahil ulitin ko, tignan niyo yung context. Ano pinapakilala dito? God's immutability. Hindi ho nagtitrip ang Diyos. Okay? Huwag mong sumpain, yun, hindi ka sasama at huwag mong sumpain. Yun yung dalawa, yun lang yun. Okay? It is clear. Okay? Huwag mong sumpain dahil pinagpala ko sila. Huwag kang pumunta dahil sinabi ko. As plain as that. Nagigets? Ang utos sa Panginoon, huwag kang pumunta dahil sinabi ko at huwag mo sumpain dahil pinagpala yan, mga yan. Ngayon, anong sabi ni Balaam ngayon? Gayon pa man, sa verse 19, okay,
Sabi diyan, gayunpaman, dito na kayo magpalipas ng gabi para, walang masama yung magpapalipas ng gabi. Pero ano yung masama? Para malaman natin ano pa ang sasabihin sa akin niya. Or in short, baka magbago. Baka may changes. Okay? Hinihintay natin yung notice. Nagigets nyo? Ano nga yung pinag-aaralan nating karakter ng Diyos? God's immutability. God is immutable. He never changed. So, itong kolokoy na to, okay, tingnan natin kung ano pa ang sasabihin. Umaasa siya. So, the question is why? Kasi itong mga taong ganito na malayo sa Diyos, may mga hidden agenda. Hindi ang Diyos ang kanyang Diyos, kundi pera. Sa totoo lang. Pastor, sinabi niya, kahit bigay, hindi totoo yun. Magaling ang magsalita May kakilala akong baryo sa Guago, magagaling magsalita San Anton daw yata yung baryo. Oo, may mga naging kakilala akong ganon. Ang galing magsalita, pastor. Tapos bandang huli, pastor, pautang naman. Tapos, testimony, pastor, gusto mo magnegosyo? Ang galing magsalita talaga. May mga tao talagang abilidad nila ang magsalita ng may mga tao hong ganun. Kung ganyan ho kayo, pag-pray nyo lagi sa Diyos, that you always speak the truth. Kasi meron talagang taong ganun. Okay? Meron talagang taong ganun. So, ano ang sasabihin sa akin ni Yahweh? So, tingnan natin, tuloy natin. Okay? Ano kasunod niya? 20. So, sabi sa 20, kinagabihan, lumapit ang Diyos kay Balaam at sinabi sa kanya, sumama ka sa kanila. Dito natin titingnan ang galing ninyo. Nagbago ba ang Diyos na sinabi niya to? Di ba hindi pinapasama? Tapos biglang sumama, pinapasama. Pero bago kayo mag-decide, tingnan yung kasunod. Sumama ka sa kanila, ngunit ang pinapasabi ko lamang ang sasabihin mo. Is it possible na mangyari yung dalawang, sasama ka pero sasabihin niya, ang sinabi ng Diyos, ang pinapasabi ng Diyos, wag sumpain. At ang pinapasabi ng Diyos sa kanya, wag pupunta. Okay? So ano to? Hinahamon ng Diyos si Balaam kung ano ang pipiliin niya. At nabulgar kung ano talaga ang pinili niya. Bakit? He was so excited. Tingnan yung kasunod na verse. 21. Kinabukasan ng umaga. Ibig sabihin, maaga-maaga siya nag-prepare. Hala, excited siya. Nagets? Maliwanag? So, na-reveal ngayon. Hindi siya nagdalawang isip, di, Lord, kung ano yung sinabi mo, dun ako, Lord, kasi, alam mo yun, hindi. Marano niyang meko. Sayanging ayuda. Sayanging akap. Kaso mas matindi yung akap nito. Kapit na kapit yung akap. Kasi yayaman siya talaga. Di ba? Higit pa to sa confidential funds. At hindi. Inihanda ni Balaam ang kanyang asno. Di ba? Yung kanyang one horse, hindi pala horse to, donkey power. At sumama sa pinuno ni Balak. Yung palang act na yon, makikita natin na yung sinasabi niya at yung ginawa niya ay magkasalungat. Tama? Ngayon, kapag nakikita ng Diyos na ang sinasabi mo at ang ginagawa mo hindi tugma, matutuwa ang Diyos? Bible tayo. Yung kasunod ang magsasabi, 22. Okay? Ba't ganyan? Ba't parang putol? Balik mo nga. 21 yan. 22. Okay. Kasama ng kanyang, sa King James hindi ganyan Pero yung kasunod, ano sabi? Nagalit ang Diyos. Kasi imposible na ang ganda ng sasabihin mo, pero iba yung sinasabuhay mo.
Medyo naiintindihan yung istorya, ano? Kasi may mga Bible difficulties. So kung hindi nyo titignan yung psychological context, yung historical context, the grammatical context, ang hirap niya makita. Okay? Pero dahil excited tayo sa pag-aaral, yan. And God's anger was kindled because, ang sabi dyan, He went. Hindi dahil sa sinabi niya, not because of His word, but yung action. What is the action? He went. Maliwanag? Bakit nagalit ang Diyos? Kasi ang Diyos hindi nagtitrip. Pag sinabi niya, hindi siya nagbabago. Yun. And actually, gandun lang tayo eh. Okay? Ang tawag dyan, Numbers chapter 22, verse 22a. Pag may nakikita kayo semicolon, dalawang portion yun ng Bible. So ang tawag natin dun sa upper portion na may bago yung dalawang colon, that is verse 22a. Okay? That's how we divide the Word of God. Okay? So ano po yung makikita natin dyan? Balaam may say the right words, but it may never lead him to God's will. So tama ito. Tama? Tama, di ba? Ulitin ko. Balaam may say the right word. Kanina kasi, Balaam may know the word of the Lord, but he is not connected to the Lord or to His word and to His character. Yung pangatlo, Balaam may say the right word, but it may never lead him to God's will. Magaling ka lang magsalita. Well, sabi ko nga, kahit na nalaman niya ang salita ng Diyos, hindi naman kasi siya talaga konektado sa Diyos. So naturally, hindi siya susunod sa salita ng Diyos. Nagigets po ba? Amen po ba? So you have to understand that. Kinakailangan po nating maunawaan ito. That God can and may not change His mind. Okay, so ano gagawin po natin? Tandaan natin, God will never change even though, number one, in the difficulty of the situation. Ito na yung mga points. Hindi nagbabago ng Diyos. Kahit na mahirap pa yung sitwasyon mo. Kapag sinabi niya, magtiwala ka sa Kanya. There are many times in the Bible, Old Testament man yan or New Testament man yan, pag may kinakaharap silang pagsubok, hindi tinatanggal ng Diyos yung problema. Hindi ginagawa yon. Remember si Hananiah, Mishael, and Azariah? Remember those people? Kilala sila as Shadrach, Meshach, and Abednego. Pero hindi ko ginagamit yung Shadrach, Meshach, and Abednego. Bakit? That's a Babylonian name. Ang pangalan nila, Azariah, Mishael, and Hananiah. Hananiah, Azariah, and Mishael. Okay? That is the Hebrew name na tinataas yung Panginoon. So ano nangyari sa kanila? Pinagbantaan sila na itatapon po sila saan? Sa fiery furnace. So ano sabi nila kay King Nebuchadnezzar? Sabi niya, alam mo, kahit na itapon mo kami dyan, di pa rin kami sasamba. Okay? Bakit? In the difficult situation na meron po tayo, hindi magbabago ang Diyos sa Kanyang salita. Kaya itong tatlong Hebrew na to, they are firm. Tama? Tinanggal ba sila ng Diyos? Iniligtas ba sila sa fire furnace? Hindi. Sinamahan sila ng Diyos. Si Daniel, di ba nung natagpuan siya nagpe-pray? Iniligtas ba siya ng Panginoon sa lion's den? No. Ano ginawa niya? Nagpadala siya ng angel. Ano apelido niya? Hindi langit. Kasi walang apelido ang mga angel. Sa atin lang. Okay? New Testament pastor, remember si Apostle Paul? Di ba? Nagsaserve siya kay God. Malusog ba siya? Hindi siya malusog. Nagkaroon pa nga siya na tinatawag nating thorn in the flesh. Ano ginawa ng Apostle Paul? Pinag-pray niya, Lord, pwede po ba alisin niyo to? Anong sabi ng Panginoon? Hindi siya inalisan ng karamdaman. Ano ibinigay sa kanya? Pangako. Ano yung pangako? I will never leave thee nor forsake thee. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya ho tayo, in our difficult situation na ating buhay, huwag niyo panalangin sa Panginoon na baguhin ang sitwasyon ninyo. Ang panalangin yung babaguhin ninyo ay yung sarili ninyo. Lord, ano po ba yung mga bagay na kulang sa akin? Kulang ba ako sa pagtitiis?
Kulang pa po ba ako sa focus? That's how we pray to God. Pangalawa, God will never change even if you're having difficulty in our limitation. Okay, limitation saan? Sa ating katawan, sa ating isip, and even in our ability. Tandaan nyo, kaya naman ng Diyos magbigay ng lakas. Tama? Kasi siya yung may likha ng lahat eh. Pero tatandaan nyo, hindi natin pwedeng utusan ang Diyos sa baguhin ng ating sitwasyon. Amen? Pastor, pwede ba yun? Pag sinabing utusan ng Panginoon na baguhin ang sitwasyon, ayon sa inyong gusto. Kung mananalangin man tayo, na baguhin ng Diyos ang isang bagay, tatandaan niyo ito ha, ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, pag ayon sa kalooban ng Diyos, pag hindi nangyari yung gusto mo, dapat nagpapasalamat ka, dapat nagte-testimony ka. Bakit? Because God never change. Hindi siya nagbabago. Okay? And pangatlo, God will never change even though we're experiencing difficulty in our trust issues. Okay? Difficulty in our trust issues. Tiwala lang. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kasi ang pagtitiwala ay nagpapakita ng tunay na connection po natin sa Kanya. Amen? So again, the story is so beautiful na nagpapakilala kung sino po ba talaga ang Diyos sa buhay po natin. Pwede niyong ilagak ang inyong tiwala, kaya tayo makakasunod. Bakit? Hindi nagbabago ang Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung manalangin. Tayo po yung manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa oras na ito. Salamat sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin ng katalinuhan, ng pangungusap. Panginoon, we are so limited, but we serve a limitless God. Wala pong hangganan ang inyong katalinuhan, ang inyong kapangyarihan, ang inyong awa, ang inyong biyaya. We could go on and on, Father. Pero hiningi po namin, Panginoon Diyos, minsan pa, pakalinisin niyo po nawa kami. Makita po nawa namin kayo kung sino kayo. Hindi lang base sa kung ano ang alam namin. Lord, hiningi po namin na patuloy pa po namin kayong kilalanin na malalim sa aming buhay. Thank you for another day that we studied about your immutability. Lord, natutunan po namin at napag-aralan po namin na kayo po hindi nagbabago. Kayo pa rin, Panginoon Diyos. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya patuloy kami nagpapasalamat. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na sa aming buhay ay patuloy namin pagkatiwala ang lahat sa inyo. Ang aming tahanan, ang aming trabaho, ang aming paglilingkod. Lord, ang aming personal na buhay, ano man po ito, hinihingi ko po, tanganan niyo po ito. Salamat po ng marami, Ama. Binabalik po namin sa iyong papuri yung pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po.